Salamat, Jesus. At Biyernes na ulit. Ako, sabay-sabay natin bigkasin yan. We hope you had a productive week. I'm Denise Tan. And I am Lourdes Vera. Some letters for you. F is for Friday. F is for fight. And this show is Afternoon Delight. Yes, F for Friday. Ikaw ba'y naghahanap ng away ngayong araw na ito, Mr. De Vera? Hindi naman. Fight lang. Fight lang ng fight. Fight lang dahil malapit na ang weekend. Correct. Okay, February 21 na po today. Tapos na naman ang ating linggo at 1 week na lang ay matatapos na naman ang buwan. At dahil, ito walang kaugnayan to, pero dahil ang usapan natin kahapon ay egg dishes, ito po ang ating delight of the day ngayon, ang legendary talaga, tortang talong with omelet on the side. Ito yung extra naman na omelet. Mukhang ano yan, cheese omelet, no? Tama ba? With bread naman. Yan yung 7-Eleven omelet. Oh, may napapansin ako. Ano? Binibilang ko kayo ilang tortang talong eh. 1. Pwede mo tayo mag-share. Okay lang. Pagpalit tayo, gusto mo magpalit? Hindi. Okay, ganda ng plating niya ha. Direct pakita natin. Secrets of good plating. Yan. Dapat maraming kitang plato. Oo. Kaya nga karamihan sa mga di ba, mga restaurants ay white palagi ang china. Of course, yung porcelana na puting-puti. Kasi nga nakakagulo yung Prints. Oo, yung mga kinalakihan ng maraming Pinoy, no? Yung maraming mga eksena dyan ng mga Great Wall of China. Kaya yung mga sauces na spread pa nila could be used as to make the plate more aesthetic. Pwede rin. Ngayon, kung gusto nyo may konting kalandian, yung tinatawag na squeeze bottle is your friend. Lagyan mo na kung ano yun. Tapos pwede mong sulatan, tita, yung anak po ninyo, ganyan. Hindi naligo. Oh. Okay. So, tortang talong na may side pa ng omelette. Oo. Kasi kahapon sabi mo dapat dalawa ang itlog. Diba? Alam mo, ika nga naman, may French joke nga dyan eh. Oo. Sapat na isa. 1 egg is enough. Enough? 1 egg is enough. Bakit enough? Di ba ang enough 9? Paano mo pronunciation? 1 egg is enough. On is 1, tama. Enough. Itlog. Sa Pransis. Paano kung order ng itlog doon na sa Paris ka? Hindi ko alam yung French ng itlog eh. Alam pala yung 1. Oui, garçon! Ganun. Bakit gano'n? Itlog. Pwede mong gano'n. May kaibigan ako noon. Umorder siya ng yelo. Hindi niya masabi-sabi. Ice. Oh, glaçou. Glaçou. Okay. So, nagkaintindihan naman sila. Talagang the universal language of, ano tawag doon? Pantomime, tsaka, ano tawag sa game na yun? Charades. Charades pala. Okay. Gusto mo ba tikman yan, Tita D? Ako maya-maya, no? Ito, tikman mo. Ang ganda-ganda ng outfit mo ngayon, Tita D. Thank you. Parang black version siya nung last time. Yes. Oo. Set pa siya nung binili mo? Set. Meron pang isa eh. Sino-space out ko lang. Anong kulay isa? Cream. Pwede. Earth colors. Yes. Para madaling ganyan. ulitin. Ano? Chinecheck ko lang yung material kung Bayas niya, ano? Pag kinulang, papagawa kong pantalon niya naman. pansin ko naman Gamitin kasi. natin. Kasi hindi na naggaganon si Glenn eh. Anyway, ano mga plano mo for the weekend? Magpahinga. Magpahinga. Oo, magpahinga. Dali sabihin, ano? Oo. Ako maglalaba. Totoo. Natapos ko na kasi itong nakarang araw. So, Labada never stops. Never stops. Okay. O sige, something that never stops as well is the stories that we have on social media. Okay, we're still on Pope Health Watch. The Holy See Press Office says Pope Francis is showing slight improvement. Condition remains stable and no fever. Ito yung binalita din natin kahapon. No? But let's first watch this report.
Pope Francis is now improving slightly, according to the Vatican. Currently, he has no fever, and his blood analysis was stable. The 88-year-old pontiff is undergoing treatment at Rome's Gemelli Hospital, where he was admitted on February 14 due to double pneumonia, meaning both his lungs are inflamed and infected. Francis initially struggled with breathing difficulties for several days. A Vatican official who did not wish to be named said the Pope was not on a ventilator and was breathing on his own. The faithful offered prayers in St. Peter's Square. Entonces nos dirigimos aquí a visitar y a saber también de su salud, a ver cómo se encuentra. Estamos muy preocupados en México. La gente de México lo quiere mucho al Papa y estamos con él para demostrarle que es muy querido en México y en Puebla. Io prego per il Papa e sono sicura che ce la farà perché i medici del Gemelli sono splendidi e quindi sta in buone mani e nella mano del Signore, quindi ce la farà sicuramente. The pontiff's illness is the latest in a long history of health problems he has suffered. When he was younger, he endured severe pneumonia. More recently, he suffered 2 falls and now frequently uses a wheelchair at public events, while Pope Francis continues to recover at the hospital. Many are asking who might lead the Vatican and Catholic Church in the future. There are already a number of well-known cardinals whose names have been put forward. These include Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle. He is typically shown more left-leaning politics, similar to Pope Francis. Okay, here are some notes from the Associated Press. Cardinals are beginning to talk about his health situation. The possibility, remote as it may be, that he might resign if he becomes too sick to be able to carry on. Now, Pope Francis himself has said that that is a possibility, and he has actually written a letter of resignation that would be invoked if he becomes medically incapable of guiding the church. There is no indication that he is near that point now, and more recently, the Pope has said that the job of the Pope is for life. For life. O, ibig sabihin, kahit malalagpasan ito ni Pope Francis, mukhang ang sabi-sabi kailangan niya na rin mo nang i-give up. At hindi ito yung unang pagkakataon, ano? Sa totoo lang, yung the one before him lived up to the age of 95, ano? Si Pope Benedict. At yun din, ramdam niya na, no, na dapat na siyang mag-resign. At maraming nashock doon kasi isang bagay na hindi pa ginawa since long time ago. Pero ito, kung isipin mo, pero yun nga kasi, ang ironic sa katungkulan na ito, no? Ikaw ang head ng isang simbahan na ang membro ay bilyong tao sa buong mundo, sa iba-ibang mga kontinente. Marami kasi nagsasabi na, bakit kasi hindi kumuha ng bata? Di ba? Bakit kasi kailangan yung laging ganun? At kung titignan mo yung conclave, sabihin natin na lahat sila ay may discount. Pagkakain sila halimbawa sa TGI Fridays. Oo. Lahat sila aabot sila ng card. So bakit hindi rin kumukuha ng bata? Minsan kasi kailangan din daw ng, alam mo yung wisdom na dumadating sa dapit hapon ng buhay. At the same time, medyo, yun nga, yung contrast ng dalawang hinahanap mo. Yung dynamism ng katawan, maaring minsan ay hindi nagmamatch doon sa wisdom naman ng panahon, nagbibigay ng panahon. Well, we do hope, again, the Pope gets better. Yesterday and ngayon po, ang binabalita is meron ng slight improvement. So sana magtuloy-tuloy pa po yan, no, para sa ating Santo Papa. Okay, now we move on to our next story. This one, ito actually nakita ko to Ito hindi Pope yan, ha? Hindi Pope to. Pero ito, People.com, Donald Trump calls himself as the King as White House shares fake time cover of him. White House page to, Ay, nako. I'm sure siya pa nag-utos niyan. Ito nakasulat, congestion pricing is dead. Manhattan and all of New York is saved. Long live the King. May hyphen, President Donald J. Trump. Okay. Is it this treason? Treason sa? Well, if you declare, I don't know but ang alam ko kasi, if like you declare yourself king, let's say in a country where there's monarchy,
possible na treason less daw. suggestion kasi... Oo. Pero kapag, obviously, wala namang monarchy sa United States, pero dahil daw kasi it disrupts the system na may government na in place yun na yung sistema. Ang ironic dyan, ironic pa rin, pinanganak ang United States of America dahil nais silang humiwalay mula sa isang monarkiya. Tapos, eto ka ngayon, at sabi mo kahit hindi niya i-share yung fake news cover, fake time cover na yan, yung yung galaw na itong mga to, si Trump kasama ang mga broligarchs, yung tinatawag nila, broligarchs yan sila, led by Elon Musk. Parang galaw ng mga hari na ang utos ay hindi mababalik. Ganyan. Hindi ito yung unang pagkakataon na, alam mo, ang sabi nila, doon daw sa kanyang sa kanyang Mar-a-Lago no, na residence. Pakikita mo raw, of course, si Trump, wala siyang ibang mga displays, kundi mga Trump paraphernalia na memorabilia. At may isa daw doon, makikita mo, may dalawang Time Person of the Year na cover siya. May isa doon, legit, totoo. Pero may isa din daw doon, na alam mo, saan galing yun? Iba kasi yung year na yun, iba daw yung... Yung published. Iba yung Time Person Person of the Year nila. Pero bakit si Trump? Mukhang nagpagawa ata. Ang tindi nung nagpagawa. Ha? Ang tindi kong nagpagawa pa. Ay, alam mo ba itong si Donald Trump sinasabi na pag may briefing daw sa White House, the only thing you can do to get him to read the documents ay lakihan mo raw palagi ang font pag may nakasulat na Trump, Donald Trump, 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 para yung mga classified info, babasahin niya pag nakita niya rin yung pangalan niya. Ganyan katindi ang lolo mo. At matindi kahapon, nagkagulong lahat ng tinawag niya na diktador, si Vladimir Zelensky ng Ukraine. After a lengthy phone call with Putin. Isipin mo, anong in that short span of time, ano ang sinabi kaya ni Putin na biglang nag-turn against Ukraine itong si Trump? At sinabi, Ukraine daw may kasalanan ng giyera. Abangan natin kung ma-reveal yan, no, kung anong naging usapan nila. Kasi tama ka, medyo nagulantang ang buong mundo sa statement niyang yun. Siguro, di ba, gaya ng gusto siguro ng marami na... Pero yung king kasi, di ba, ay... Hindi yan demokrasya eh. Pag magaganyan, di ba? Ang nais niya ang nasusunod. Hindi yung nais ng gino-govern. Actually, basa-basa ako sa social media. Medyo, yung mga citizens of United States, medyo halo-halo yung kanilang mga naging reaction. But I would like to say, at least for the parts that I saw, medyo lahat sila naloka. Yun na lang, sabihin na lang natin. Naloka as in... Naloka dahil parang ano to, why are you declaring yourself king? Parang ganon. Like, anong gusto mong mangyari, anong gusto mong patunayan? Baka gusto niya yan. Oo. Baka kasi kaya si Melania nagsuot ng ganong klaseng hat. Parang hamburglar, di ba? Dahil? Ano naman? Kasi mahilig siya sa burger. Ay, king. Burger King. Mahilig to sa burger. Okay. Lalusot natin yan. All right, now we move on to our next story. This one on entertainment, The White Lotus Season 3 is the talk of the town after its release. Agad? Back home, the love team of Ashton Olviga and Andres Mulak or Ashdres is taking the internet by storm. Ang showbiz wrap mula kay News 5 correspondent MJ Marfori. La Lisa in our area! Umani ng good reviews ang acting debut ng rockstar singer sa Emmy-winning series na The White Lotus Season 3. Sa chikahan natin sa singer-actress, umamin sila Lisa na nanibago siya. I'm still not sure what's the big difference, but because everything is just so new to me, so I just focusing on like memorying my lines. Yeah. Isa na ngayon sa most watched series ang The White Lotus Season 3 matapos ang pilot debut last week sa Max at Signal TV. Hot topic ang karakter ni Lisa bilang si Mok, ang sweet na resort worker. Game kaya siyang ipagpatuloy pa ang kanyang acting career. I don't have any project right now because my album is coming out. Yeah. So, but of course I would love to do more.
Umiikot ang kwento ng serye sa mga karakter na mga mayayamang bakasyonista na may tinatagong mga sikreto at staff ng luxury The White Lotus Resort and Spa. Katandem ni Lisa sa show ang Thai-British actor na si Tame. Ang tanong, may tinatago rin bang nakakaloka ang mga karakter nila? Yeah, I don't know how much we can spoil, but you know, it's there's our characters are pretty sweet. Isa rin sa much talked about sa serye ang Ratliff family, headed by Hollywood legend Jason Isaacs at ang it-boy na si Patrick Schwarzenegger, na episode 1 pa lang, nag-trending na dahil sa kanyang eksplosibong eksena kung saan nagpakita siya ng skin. Pero sabi nga nila, wala pa raw yun. Ganon? Yeah, Really? yeah. Shocked already. You're shocked already? Yeah. Especially with you. Okay, Me? I'm not. Abangan silang Lisa at ang latest episodes ng The White Lotus Season 3 sa Max at Signal Channel 53 at 210 tuwing Lunes oras sa Pilipinas. Mula Pilipinas to Times Square, kaka-launch pa lang noong Enero pero napakadami na ng international fans na kapatid star Andres Mulak at Ashton Olviga sa kanilang series na Ang Mutya ng Section E. Si Ashton, fast-rising Gen Z superstar na talaga. Kada post nga niya, hindi bababa sa milyong-milyong views. 2016 pa lang nagsimula sa showbiz si Ashton nang madiscover siya sa Born to be a Star. 3 girl groups na rin ang pinanggalingan niya. Kaya blessing in disguise daw talaga sa kanya na pumatok ang Mutya ng Section E. Bago po magmutya, 7 months po akong walang work noon. So nasa province lang po ako noon. Pangarap din kasi ni Mami din to for me. Hindi na siya magkamayaw sa busy schedule ngayon. Nag-guest na rin siya sa TV5 sitcom na The Purse Family, kung saan naroon si Andres. Pero ang hot topic talaga ay ang naging first ever kissing scene nila. Kwento ni Ashton tungkol sa behind the scenes. Siyempre nakakadala po yun. Kapag po kinikilig niya yung mga nasa paligid mo, hindi mo kiligin na mamaya namumula ka na. Correct. So, kilig na kilig din kayong dalawa? Opo, kilig. Kilig din po kami. Grabe. Napapanood ang mutya ng Section E sa Viva One app. Abangan naman ang projects ng Ash Dress Sue. Yun ang nagpakita ng skin. Napanood ko yung episode 1 ng White Lotus. As usual, very intriguing yung premise, yung introduction ng mga characters. Alam mo, bawat isa sa kanila ay hindi nilagay doon arbitrarily. Lahat sila ay may connection sa isa't isa at inaabangan mo kung ano. Ang problema nga lang, unlike yung mga previous White Lotus na seasons, yun sabay-sabay nilalabas kasi yun, kaya nakakapag-splurge ka. Ito isa-isa eh. Ay, ganon? Oo. But I have to go back to season 1 kasi yung season 1 yan, hindi ko pa natatapos. Season 1 ba ay yung... Ay, panalo yung ending nun. Yun, hindi ko pa natatapos. Parang na-busy ako one day, tapos di ko na siya natuloy-tuloy. Alam mo yung halakhak mo na halakhak na parang may manika ka na inaana ng ano. Grabe naman, nangungulam. Times 100 mo. Kasi di mo akalain na papunta Totoo ba? yung ending. Sige nga, pagtsatsagaan ko ulit panoorin. Parang what the Friday ngayon. Okay, binabati po natin lahat ng viewers po ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Unahin na po natin, ang hindi pa umiere ay nag-iwan na ng comment. Ang pangalan niya, apelido niya Cardenas, first name Elmo. Ano sabi ni Elmo Cardenas? Oo, watching daw as always from Montalban, Rizal. Salamat Jesus at Biyernes ulit. Sabi niya, meron dito parang medyo violent ata ang pagkakasulat. Paulo L, asan ang Toyo Mansi? Ang daming question mark. Toyo Mansi? Oo, baka Hindi kasi direct yan. Na inibala yung pangalan. Toyo Mansi ba sa sa torta? Ako kasi forever ketchup lang eh. So hindi ako masyadong sure. Ang ayoko naman sa ketchup kasi masyado nang namamask yung flavor. Pero Toyo Mansi na intriga ako doon Ito si Rudel Alcantara, sabi niya, Good Friday daw. Actually, meron din daw tortang talong sa 7-Eleven na mga packed meals. Oo, akala natin ito lang omelette. Meron din daw tortang talong. Actually, sinigang pa doon. May kare-kare. Ano pa ba? Sinigang? Yes. Yung may gourmet version sila. Yung mga collab nila with certain celebrity chefs. Ang na-try ko yung parang yung Korean... What do you call Bibimbap? Hindi bibimbap eh. Basta meron sila, parang bento style.
Basta yun. May pork, tas may kimchi, may egg. I don't remember what it's called. Okay, si Kenneth Brian Almayo, nanonood daw from General Santos City. Magandang hapon po, sabi niya. Oo, nagtatanong siya ng weather update daw sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Nanonood siya, tama ka, from General Santos City. Okay, pagkakaalam ko, Kenneth Brian Almayo, ang dapat yata mag-ingat ay yung nasa bandang mga Samar, basically eastern side ng ating bansa, hanggang all the way to Dinagat. No? Yan magkakaroon down. May shear line kasi kaya malakas ang ulan. So sa mga kababayan po natin na nasa area na yan, mag-ingat-ingat po tayo. Ha? Okay, si Hey Epic, for the win sa White Lotus daw si Alexandra Diadario, okay. Agree ako dyan. Mapanood nga ulit yun. Mapanood. Okay, si Nico Cabales, of course, watching. Ralph Domingo, Happy Friday, Talong Friday. Sabi niya, Lourdes Denise. Talong Friday? Oo, Talong Friday. Hindi ko rin masyadong sure. Si John Aquino sabi, King Trump, tas mga 5 laughing emoji. Okay. Ang Beatles, may kanta sila, di ba? Sa kanilang last album, supposedly. Teka lang meron akong binabasa. Sabi, may dito, Harry si Trump, sa US history, it's already common practice in the USA na kung sino ang president ng Amerika, pwede niya palitan buong official empleyado ng gobyerno ng Amerika noong panahon pa yan ni John Quincy Adams. Wow! Anong taon pa yon? Napalitan lang yan noong panahon ni President Garfield. Nagkapusa pala silang presidente. Hindi, joke lang. Ang tagal na nun, pati sa Garfield, matagal. Okay, hindi ganyan ang galawan ng isang democratic na lipunan. Iba na yung mga proseso na lang. Hindi ka basta-basta pwede mag-fire. Kaya lahat ng ginagawa ni Trump, yun nga lang, dahil sunod-sunod, napaka-breathless. Hindi sila makahinga dahil sa sunod-sunod. Kasi lahat yan pwede mong questionin sa korte. No? Ang tanong, kung gaano ba kabilis yung ruling sa mga bagay-bagay na ito. Okay? Talong ang ulam namin. Ang kanta naman ng Beatles ay... Talong and bagoong. Time out muna mga kapatid. Hindi niya alam yung kanta dahil bata pa siya. Marami pa kaming kwento sa pagbabalik po ng Afternoon Delight. Brownlee to AJ Edu. Extra pass. No sum. Yes! Again, that's Spain play. Kinapusman, hindi pa rin nawala ang puso ng Gilas Pilipinas sa laban nila kahapon kontra Chinese Taipei na nagtapos sa score na 91-84 sa FIBA Asia Cup qualifiers sa Taipei Heping Basketball Gymnasium. Mula sa 2-point deficit sa halftime of 47-45, all-out na ang effort ng Gilas Pilipinas sa second half. Mainit ang kamay ni Justin Brownlee dahil sa mga paulan niyang tres. Nagtala ang standout player ng 39 points, 8 assists at 6 rebounds. Steady naman si St. White with a performance of 15 points, 5 rebounds, 1 assist, and 1 steal. Babawi ang Gilas sa laban nila sa Linggo, alas 10 ng umaga, kung saan muli nilang makakaharap ang dati na nilang tinalo ng New Zealand. Inuwi ng Creamline Cool Smashers ang panalo sa kanilang bounce-back game kontra Galleries Tower, 25-15, 26-24, 25-19. Number 1 spot secured na rin ng Creamline papuntang knockout qualifying round. Advantage man, hindi pa rin daw pwedeng mag-relax ang team. I think may advantage kasi lower ang mga kalaban. Pero tingin ko, ito yung time na hindi na pwedeng mag-relax talaga kasi puro may lockout din na mangyayari. So, ito yung part na talaga dapat yung 110% namin, ibigay na namin. Kasi tapos na yung elimination. So, magpe-prepare kami for quarter final. Nagtala si Tots Carlos ng 18 points on 16 kills, 1 block and 1 ace, habang 16 points from 15 attacks and the block naman ang inambag ng player of the game na si Eliza Valdez. Nakuha naman ng Petrogas ang kanilang 9th straight win in a 3-set victory over Next Led, 25-19, 25-14, 25-17. Pinangunahan niya ni Brooke Van Sickle at MJ Phillips. Nagtala naman si Janelle Cheng ng 14 excellent sets, 2 points, 1 attack, and 1 block. Mobile Journal, Denise Valdesad po. Hatid ang mukha ng balita.
Alright, magandang hapon po muli. Ito po ang Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera, kasama po si Ms. Denise Tan. In the news, new Transportation Secretary Vince Dizon faced the media for the first time after taking his oath. For updates, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie? Yes, Denise, Lourdes, inilatag nga ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon yung mga plano niya sa ahensya kasabay ng opisyal na panunumpa niya sa pwesto kanina kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinamamadali na daw ni PBBM yung mga infrastructure project na gumugulong ngayon sa DOTR. Sabi ni Dizon, yan daw yung isa sa mga iniutos ng Pangulo na nag-usap sila. Kaya ang kailangan daw tiyakin ngayon ng DOTR under his leadership ay maisaayos yung mga right-of-way issues kasi yun yung karaniwan nagiging problema sa mga infrastructure projects. Kabilang naman sa mga sinabi niyang kailangan pa or dapat pang ipatupad ay yung mga short-term projects. Una dyan yung pagdadagdag ng bagon sa MRT at LRT. Nandyan din yung pagsusulong niya na maisaayos yung ferry system ng bansa. And yun din daw pag-try niya sa EDSA carousel. Kaya mismong si Dizon daw yung sasakay at susubukan yan para makita kung ano yung mga pwede pang ma-improve sa EDSA carousel. Nagsalita naman siya tungkol doon sa PUV modernization. Umamin siya na hindi pa masyadong particular or hindi pa niya alam yung buong issue. Pero naniniwala siya na dapat kausapin daw yung mga operator at saka driver para na din malaman yung hinaing nila. Lalo't sila naman ngayon pumapasa ng dagdag gastos. Lastly, ang una daw na ipinatupad ni Dizon sa pag-upo pa lamang is yung pag-suspend sa Toll Regulatory Board cashless transaction sa mga major expressway natin. Sabi ni Dizon, anti-poor daw yan, lalo't hindi naman lahat ay may kakayahan na mag-load agad-agad sa kanilang RFID. Okay, Julie, itong sinasabi na slogan na Build Better More, medyo abstrakto yun, pero sinasabi niya na isang araw yon sa magiging parang mga gabay niya na panuntunan. Maliban sa mga binanggit mo, ano-ano pa raw ba o meron ba siyang mga binanggit o meron nagtanong sa media na mga proyekto na let's say naiwan ng kanyang predecessor at kailangan niyang obligado siyang ituloy? Hindi niya inisa-isa kung ano yung mga projects pero ang sabi yung mga infrastructure project na even from previous admin pa, yun yung ipagpapatuloy lang ngayon. Okay. Ang interesting din sa EDSA Carousel kasi parang ang sabi niya ay susubukan niya na magbuhay commuter at least para makita, maobserbahan yung mga kilos, Naku, pag malaman niya kung gaano kalayo ang lalakaran niya para... Dapat yung rush hour. Tsaka rush yung hour. maakyat dun sa mga... you see those overpasses na pag akyat mo yuyuko ka pa dahil may isa pa ulit na nakapatong. Hindi clear ang iyong dadaanan. Yung pagyuko na ikaw lang yun kasi matangkad ka. Hindi, meron talaga. Oo. Pero sabi nga namin dapat bababain din niya yung bawat istasyon. Kasi kung sakay ka lang na parang round trip lang, correct, medyo madali talaga. Easy yung flow kasi wala naman traffic doon sa carousel. So kung talagang gusto mo malaman ano yung situation, per station mo siya gawin. Tama. Tsaka rush hour, ha? Oo, at walang mga security detail. Yung iba kasi nga namin siya kung paano kung kailan. Sabi niya hindi daw niya ipapaalam. So we're assuming na talagang buhay commuter yung gagawin niya. Tama. Si Panelo dati, di ba, may media coverage. Kasi challenge siya. Tapos, hindi na muling naulit pa. Oo. Pero, okay, may nagtanong ba tungkol doon sa may ilang issues pa rin na unresolved, let's say mga certain deals, pagdating sa BCDA, kanyang dating hinawakang katungkulan sa ilang mga hindi deals. Hindi na napag-usapan yung BCDA ngayon kasi parang more on ano yung mga plans or ano na yung mga napag-usapan mo nila kasi may mga briefing na rin na ginawa sa DOTR. Pero ang sabi nga niya, medyo actually kaunti pa lang din yung kaya niyang masabi sa amin ngayon kasi kakaupo nga lang, halos 2 linggo pa lang. So may mga ilan pa rin siya na hindi kayang sagutin ng mga plano na itinatanong namin. For example, yung plano pa ba, yung mas holistic na plano sa traffic, yung mga ganito, and even yung kanina nga yung sa PUV modernization, ang sabi niya, aminado nga siya na hindi pa talaga niya alam yung buong issue. So kailangan pa niya kaming balikan on that. Oo. Alam mo, Julie, si Mr. Dizon, Secretary Dizon, nakapasok sa gobyerno by way of dati Chief of Staff siya ni Secretary Angara. Angara, yes, una. Oo.
Tapos naging konektado kay Cayetano at naging bahagi ng Duterte campaign. Yes. Oo, meron bang nag-raise yung issue na yun na well, ang huli niyang hinawakan, siya yung in-appoint na testing czar, ano? Maalala mo nun, pandemya. Yung COVID implementer. Oo, pero may nagtanong ba tungkol sa yung political affiliations at kung ito ba ay hindi magkakaroon ng dynamic? Actually, tinanong kung paano napunta sa kanya yung posisyon. Ang sabi nga niya, he was asked kung kaya or willing pa ba siya. Pero aminado siya na mahirap daw kasi ilang taon na rin na wala daw siya sa public work, na wala sa gobyerno. Parang yung shift nga ay, sabi nga niya, less stress daw yung private work, mas okay yung sweldo. So parang for his part talagang challenge ulit na maupo at mamuno na naman ng isang government agency. Okay. At abangan natin yan. Kung dati may build better more, abangan natin yan. Marami. Ano ang kilos, ang galawan pala ngayon, Julie, ng Pangulo? Yes, ang Pangulo nasa campaign. Ngayon, magjo-join siya sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kahapon, nag-join siya sa Dumaguete, ngayon naman ay sa Bacolod. Pero bago yan, magkakaroon din ng situation briefing doon sa Bacolod to see din yung kalagayan ng mga evacuees and ibang mga taong apektado doon sa lugar. Julie, tayo lang naman nag-uusap dito, di ba? Ano ba talaga yung dahilan kung bakit nag-resign si Cesar Chavez sa communication? Nako. Tayo lang naman. Sige na. Makapagsalita si Julie. Wala, sabi niya, di ba, merong hindi parang nakulangan siya sa nagawa niya doon sa posisyon. So, siguro kapag feeling mo hindi na enough, self-assessment, ganon, Julie. Julie, kung totoo yung sinasabi mo, blink twice. Kung may sasabihin ka sa aming iba na nais mong sabihin pero hindi mo magawa dahil nandiyan ka sa lugar na yan, isang mata lang i-blink mo. Kindat lang, Julie. Kindat lang. Iba. Ako, mas mahaba ang kwento ni Julie. Kasi binanggit natin pangalan, bahagi dati ng campaign ng Isko yan, so wala rin. Si Vince Dizon, supposedly, bahagi rin dapat ng Isko campaign. So abangan natin. Julie, PM is key. Maraming salamat sa iyo. Ayan ang Mobile Journal, Julie Baiza. All right, meantime, here is a quick rundown of more stories on One News. More reactions to the looming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. According to former Presidential Legal Counsel Sal Panelo, Duterte is ready for the Senate proceedings. As for another Sara ally, lawyer Israelito Torreon, he believes the Supreme Court will take up their petition to stop the VP's impeachment even before it begins. He cited precedents from U.S. and Philippine cases. For his part, Senate Minority Leader Coco Pimentel is pushing for Duterte's trial to commence by March. More news from the upper chamber. Senators are pushing to bar underperforming schools from voucher subsidies. The move aims to prevent fraudulent claims for ghost or non-existent students under the senior high school voucher program. The Education Department is currently investigating the matter. And motorists should expect mixed fuel price adjustments next week. Gasoline prices may rise by up to 70 centavos per liter. Diesel prices may drop by 10 centavos or rise by 20 centavos. And kerosene could go up by 10 cents. These movements are attributed to the supply disruption in Kazakhstan, G7's Russia oil cap proposal, and possible OPEC Plus delays. In other news, authorities have raided a mega scam hub in Parañaque. And that and more stories from News 5 correspondent Brian Basa. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ika-5 at ika-6 na palapag ng gusaling ito sa Parañaque. Naabutan dito ang hile-hilerang mga computer at Pinoy at foreign workers na pogo raw ang trabaho. Customer service ka? Apo. Nang ano? Betting po. Betting? Opo. Online betting? Opo. Sinong customer mo? Indian po.
Sa 7th floor, bistadong may investment, task at love scam. Pawang Chinese at Vietnamese naman ang nagtatrabaho rito. Mga kababayan nila ang biktima. Sangkaterbang tabs na yan ng online messaging, akala nyo maraming tao? Hindi, iisa lang siya. Gumagamit siya ng maraming phone at maraming foreign SIM card tulad nito para makapag-register ng maraming account. Saka siya makakapagkunwari bilang iba-ibang tao para makapambudol sa task scam. Hindi makalabas ng gusali ang mga dayuhan. Hawak daw kasi ng mga amo nila ang kanilang passport. Kaya dito na sila natutulog. Halos bawat sulok may CCTV camera rin. At kung makatunog na may mangre-raid, ayon sa PAOK, may nakahandang exit plan ang mga scammer. Magtatago sila, papatayin nila yung mga ilaw and then computers and perhaps to destroy all the evidence. Pero sa pagkakataong ito nga, hindi na sila nakalusot. Hetong talagang matindi. May business permit ang gusali sa Parañaque Local Government. Pero entertainment ang nakarehistro. Posibleng pagpaliwanagin ang Parañaque LGU kung bakit nakalusot ang mega scam hub. Pinalibutan ng mga tao ang babaeng itong nagwawala sa Barangay San Roque sa Cubao, Quezon City. Hinuli siya matapos di umanong humipak ng vape na naglalaman ng cannabis oil. Bakit di mo tanongin? Naunang isinumbong sa barangay ang babae matapos di umanong magwala sa opisina naman ng LTO sa Quezon City. Hindi siya natigil kahit dinala na sa barangay. Base po sa witness, nagpakilala daw pong pulis. Tapos meron din po sa loob ng sasakyan niya, may mga nakita pong iba't ibang klase ng uniform. Itinanggi ng suspect na si alias Kate, 29 anyos ang paratang. Pero pagmamalakin niya, marami akong connection sa pulis na mga kaibigan ko. Mahaharap si alias Kate sa patong-patong na reklamo at psychological evaluation. Here are some stories we're watching 80 days before the May 12 elections. COMELEC now requires survey firms to register and reveal funders before publishing poll results. The move aims to ensure transparency in pre-election surveys. Registration must be done within 15 days of the new rule's effectivity. Non-compliant firms may face suspension or of survey operations. Admin-backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas will visit Victoria City and Negros Occidental today. President Bongbong Marcos is expected to attend a proclamation rally. The event was supposed to be held in Bacolod City but moved to Victorias due to bad weather. Now, Doc Willie Ong has officially backed out of the 2025 Senate race. His wife, Liza, and lawyer filed his withdrawal at the COMELEC office in Manila this morning. Ong announced his decision earlier this month to focus on his health. And showbiz personality Nadine Lustre has endorsed Mamamayang Liberal Party list for the 2025 elections. Lustre also slammed abuse of power and lack of transparency in government. The party list is led by first nominee and former Senator Leila de Lima. Okay, nasa Davao naman ngayon ang makabayan senatorial candidates. Kilalang mga kritiko ng pamilya Duterte. Yan po at iba pang reports mula kay News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, okay, ongoing na ba? Yes, doon na po yung tama ngayong araw ay sinuyod ng mga senatorial race ng makabayan. Ito nga Davao City na kilalang baluarte ng mga Duterte. So kung pungalan natin na itong mga makabayan at ang kanilang ilan sa kanilang mga senatorial slots, kagaya ni Gabriela Representative Arlina Brosat at itong Franz Castro ay mga kritiko ng mga Duterte. So sinimulan nila kanilang umaga ang nag-house-to-house handshaking campaign. Ito nga 7 sa 11 mga senatorial race ng makabayan dito nga sa lungsod ng Davao. At ilang barangay
ang kanilang pulot at pinuntahan para ipaalam sa mga Davao ang kanilang mga plataforma at mga legislative agenda kung sakaling sila ay papalarin na manalo bilang senador ngayon ng buwan ng Mayo sa 2025 midterm election. At 3 araw sila dito sa Mindanao. Kahapon, doon sa house to house and handshake dito sa General Santos City. At bukas naman ay magpapatuloy ang kanilang pangangampanya dito sa Davao City sa mga barangay na hindi nila mapupuntahan ngayong araw. Okay, sino-sino pa yung mga present? Ba nakikita natin si Arlene Brosas ba? Tama ba yung nakikita ako? At sino pa yung mga... Yes, Bri? Congressman Arlene Brosas at kasama niya itong ang Teddy Castillo at Liga Masa at 4 pa na senatorial grade sa kanilang partido. Jerome Adonis, itong Merz, kasi Alin Andamo, si Ronel Arapulo, ito naman sa pito ng Panginoon, si Moni Floranda. At kanina, hindi na natin nakita itong pagkakito ng mga Duterte, itong si Representative Franz Castro. Ayon na sa kanyang mga kapartido, ay nandoon siya ngayon sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region, Mindanao, nangangampanya. Lord? Bril, ano lang, no? Before I ask my question, palapit lang daw ng mic konti when you answer. Okay, so yung kamusta naman ngayon ang pamilya Duterte at ang former President Rodrigo Duterte? Kailan ba huling namataan ng public? Kailan siya huling nakita? Medyo matagal-tagal na natin hindi nakita ng former President Rodrigo Duterte at lahat siyang nakita sa public yung kasagsagan ng kick-off ng PDP laban dyan sa San Juan City. At bukas, alam nyo, ay merong sasagawang rally dyan sa Mandaue City. Itong maisuga rally ng mga supporters ng mga Duterte dyan sa Mandaue City. At present dyan bukas si former President Rodrigo Duterte. At ating mga sources ay nasa Japan pa si Vice President Sara Duterte at ngayong February 24 pa siya babalik dito sa Pilipinas. At ngayong buwan ng Marso sa local campaigns ay sa ating source ay abala itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kapartido dito sa Mindanao na ikakampanya ang kanilang mga taga-suporta at partido na lalahok sa lokal na midterm election ngayong araw o buwan ng Mayo. Word to Lynn. Real? Nag-house to house ang ginawa ng mga ilang kandidato kanina, no? Meron bang naka-recognize sa kanila at meron man lang nag-question ba na, oy, hindi ba inaano na yung mga mayor, yung mayor namin dati, yung may ganun ho ba? Oo, ano yung mga reaksyon? Alam niyo, kanina na nga pinundan natin itong makabayan sa kanilang pangangampanya dito sa Davao City. At natanong natin yung mga Davaoenyo na kanilang nakausap at nag-handshake sila. At tinanong natin kung kilala na nila yung mga nangangampanya sa kanila na makabayan senatorial street. At ang majority ng ilang sa mga Davaoenyo ay hindi nila kilala kung ang mga nangangampanya sa kanilang mga bahay. At may ilan din na nakaka-recognize kaya Representative Arlene Brosas niya ayon sa Davaoenyo kanina na nakausap mo. Okay. And thanks for the update. Yan po si Bril Montalvo, ang ating Davao-based News 5 correspondent. Thank you, Bril. Okay, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break, but we'll be right back.
This is AP News Minute. The Senate has narrowly voted to confirm Kash Patel as director of the FBI, despite strong doubts by Democrats about his background and qualifications. The final vote was 51 to 49. Senator Mitch McConnell has announced he won't run for re-election next year, bringing an end to a Senate career that began more than 40 years ago. In 2023, the Kentucky Republican became the longest-serving Senate party leader in history. Pope Francis continues to recover from pneumonia, working with aides at the hospital where he was admitted just under a week ago. A spokesman for the Vatican says Francis has no fever and that his key parameters continue to be stable. One of the world's most active volcanoes is erupting yet again. Kilauea has been erupting on and off since late December. So far, however, the eruptions haven't threatened any residential areas on Hawaii's Big Island. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Nabulol pa ako. Thank you for staying with us. Salamat po. Okay, now on to our next story. A local tour guide in Boracay is using unique skills to attract tourists. He can communicate with Korean and Chinese visitors in their own languages. Mobile journalist Merymon Reyes tells us more. Bukod sa hospitality, kilala ang mga Pilipino sa pagiging madiskarte. At ang isang lokal sa Boracay na nakilala ko, para raw maging komportable ang mga turista, natuto siyang magsalita ng foreign languages. Filipino at Aklanon ang mga lengguwahe rito sa isla ng Boracay. Pero syempre, dahil may mga international tourists na dumarayo, ginagamit din ang lengguwaheng Ingles para ma-accommodate sila. Pero itong si Michael Vizca na isang local tour coordinator. 여기 보라카이 거기 리포트 있잖아요. 거기 왜냐면 여기 보라카이 뭐 한진가이드 이렇게 있잖아요. Aba ultimo Korean ay kaya niya. Nagtrabaho raw kasi siya ng 8 taon noon bilang photographer sa isang Korean agency sa Boracay. Hanggang sa naging tour guide na siya, ay binitbit niya ang kanyang listening and speaking skills to the test. Hindi ako marunong magsulat pero sa salita pwede. Pali copy-copy lang. Example, wag sinabi na hindi ko yung anyo nga sa'yo, hindi mo alam, di ba? Ipupunbo ko yan tapos isasalita ko rin sa kanila yun. Itatanong muna kung ano ibig sabihin yun. Ayon naman sa kinausap niyang Korean tourist, natutuwa at mas nagiging komportable raw silang maglibot dahil sa mga nakaka-interact nilang Pinoy-Korean speakers. Kahit basic sentences lang daw, malaking bagay na. It's very convenient that he can speak Korean because we can understand right away. And we are very appreciative about that. Pero bukod dyan, nag-aaral na rin ng Chinese si Michael at iba pang local tour guides. Sa panahon kasi ngayon, dapat daw na maging madiskarte at may pakulo ang mga merchants at business owners para umasenso at para sa enjoyment ng mga naglilibot. May communication, nakaintindihan kayo. May communication ako sa Korean. So, madali ko siyang i-sale. Nakaintindi, so madali para sa akin. Hindi na lang daw itong marketing move, kundi isang pagpapakita ng adaptability ng mga Pinoy at ang mga talentong taglay nito. Mobile journalist Merymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Ikaw ba'y nalulungkot, nabobore at naghahanap ng mapupuntahan this weekend? Okay, a cafe in Siargao is drawing crowds thanks to its adorable attractions. Sila ang mga corgi, ang paboritong aso lang naman ng reyna ng Inglaterra dati. Entertainment producer natin, Von Belenario, has a story. Adorable, energetic, at grabe sa pagka-cute. Ang mga corgis na ito nasasalubong sa inyo sa Isla Corgis sa Siargao. Hindi na lang nakikilala ang Siargao sa surfing at sa iba't ibang tourist attraction dahil kapag narito ka sa isla, dapat ma-meet at makabanding mga cute corgis na ito. Alam nyo ba na ito ang kauna-unahang Corgi Cafe sa Pilipinas na mahigit 1 taon nang operational? Ayon sa fur daddy ng mga corgi, nagmula ang idea nila na magtayo nito na bumisita sila sa Thailand. My partner loves corgis. And there was this time after the typhoon or that when we were forced to go back to Manila while our corgi was in heat. So we went to Manila and did a stud service there before going back to the island. And supposedly, the corgis were supposed to be born in Manila, but we ended up raising them here instead. And
instead of selling them, we decided to keep them all. And of course, to keep them all, we needed to find a sustainable solution to keep them. Kasama ng mother corgi na si Covey ang 7 babies niyang sina Happy, Doki, Grumpy, Bashi, Sleepy, Sneezy at Dopey. Ang mga local at foreign guests na abutan namin sa cafe, tuwang-tuwa na mapet ang mga corgi. Fun po kasi po, dog lover po kasi ako. I love dogs, and I expected that it would be really nice, but it's even nicer than I thought. The dogs are so cute. Siniguro naman ng mga fur parents ng mga corgi ang well-being ng mga aso. Every morning before operations, we make sure to walk all the dogs to make sure, they still get to go outside and, they get to sniff around and everything. And that's also why we have limited operation hours. So we only operate 4 hours in the morning and 4 hours in the afternoon. So they have a break. So they have a break time in between where we usually bring them to the house and they get to be with us. And then after that, they go back here. And then once they're done here, they go back to the house again. Mae-enjoy ang masasarap nilang kape habang kabanding ang mga corgi sa katamnan ng Siargao. If only for that, tingin ko, bibili akong ticket pa Siargao. At makikipaglaro ako sa mga corgi na yan. Ay, nako. Oo, kasi hanggang doon lang mahal kasi mga Mahal corgi. ngayon, oo. Unless pwede natin hiramin yung corgi ni Gretchen Ho. Oo nga eh. Kaya nag-shed din yan no? Ha? Nag-shed din. Siguro mag-face mask ka na lang. Face na lang ako. Hindi pwede mga aso ko dyan. Oo, kasi corgi, kita mo, cute na cute talaga, no? Ay, yung mga Lhasa Apso na itim, para mga map. Oo, para mga map na hindi pa nilalabahan kahit naligo na sila. Tapos sa gabi, nagtatago sa mga kanto-kanto. Nakakatakot. Oo nga, pag madilim. May gagalaw na lang. Oo. Kaya mataas ang BP ko eh. Anyway, oras na po mga kapatid para sa segment na talaga namang magdudulot ng maganda at makinang na buhok, magandang kutis, at higit sa lahat, pH balanced. Ito na po ang iSoda Signs. Today's edition, Tita D. Ay, chat tayo. Chat tayo. Mga ito. Okay. Ang dami naman. Titignan mo dito. Ito muna. Bro, how do I know if my Jordans are real or fake? Okay, check the logo. Okay, ito rin original. Yung fake daw ay... Tignan mo yung sa kanan. Ang ganda. Ito naman, Karate Kid tong isa eh. Para nag-rain dance lang yung nasa baba. Oh. Okay, next. Okay. Tol, pinahamak mo ako. Bakit? Di ba pinadrawing ko sa'yo yung art project ko? Na very good ako ni ma'am. Tapos perfect pa score ko. Oh, napahamak doon. Ako daw yung ilalaban nila sa poster meeting. Ayun lang. Achiche. Yeah, be careful what you wish for. Next. Nag-chat. Hiwalay na kayo? Oo, hihi. Bakit? Nahuli ko na may kasamang iba. Sus! Sinayang ka niya. Ako na lang kasi promise, di mo ako mahuhuli. Achiche! Wow. Okay, may isa pa. Last. Alagay. Tita, gising na po si Ana. Carl, huwag mo ako matawag-tawag na tita, ha? Hindi ako boto sa'yo. Okay, Susan. Garek, ibutan mo. Yan, ha? Okay. Bastos ka, Carl. Actually, sa Amerika, ginagawa yan. Yes, totoo naman. Pero syempre kasi nandito tayo sa Pilipinas. Sige, Susan. Pero totoo naman yun ang gusto ni Susan. Okay, kasi lalo na kung malaki agad nila, di ba? Okay, nag-inquire sa Jollibee. May May chicken with spaghetti po kayo? Sabi ng Jollibee, meron. Kami din po meron. Birthday kasi na pila. May lumpia pa, tsaka pansit. Huwag ka. Oh. So, nag-flex lang siya sa Jollibee. Ayos, ha? Lagyan mo ka sa Jollibee. Hindi ko kinaya. Okay. Gawin mo kaya. May premyo kayo. Magpadala kayo ng video na ginawa nyo yan. Sa kahit anong fast food. Oh my God. Alright. Okay. Tawa ka doon. Okay. That will have to do it for us this week. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Dan.
Join us again on Monday, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Salamat, Jesus. At Biyernes ulit. Enjoy the rest of your afternoons.